sa patay sa bangga. Local government unit sa Davao City ug PNP andam na sa Kadayawan Festival. Inang kritikal sa pagkulata sa bana. Mananagat giihaw sa iyang payag. Tolls valor og 8,000 ihakot sa kawatan. Kung sa regional news, DIFA pakyat nga mailog ang Red Bulls alang sa bagagipan bahaan. Peacekeeping forces gipostira sa Matalam Kidapawang City Highway. Kidapawang City naka-alert sa bomb squad palibok. Motibo sa pagpamumba sa Cagayan de Oro City, terorismo. O sa balitang nasyonal, Ligorban sa iski o barangay eleksyon magsugod na. Sa balitang internasyonal, dakong buslot nakitaan sa adlaw sigon sa NASA. O sa sports, balita. Pacquiao, subling musuot o grosaryuhan. O sa showbiz news, Angelina Jolie, pinakadato nga Hollywood actress. O karon sa ato mga palitang lokal, 5 kasundalong bihag sa NPA gawas na na. Dako ang kalipay sa mga kabanay sa 5 kabaga ibihag sa mga sundalo nga gidagit sa grupo ga New People's Army kon NPA sa Paquibato District ni ngatong Hunyo 17 ni tuiga. Mismo si Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang negosasyon nga buhian ang 5 ka mga sundalo o nga prisoner of war. Nato sa mga kamo sa 8 ka grupo ilawom kapag dumalo ni Leoncio Pitao alias Commander Parago. Nasuta na mga alas 4:20 kagapon sa hapon ni landing ang 2 ka mga chopper sa kapapanakade ka siyudad sa Davao kung kadiin sakay ang 5 ka gibuhi aga bihag sa mga sila siya Corporal Manuel Quezon, PFC Ronald Gura, Bernie Padilla, Donato Estandia, o ka Private Marciano Pasiaga, Jojo, isa pulos na kabase sa 16th Infantry Battalion sa nasangpit nga lugar. Kaya naman nga giharang sa mga sa checkpoint o gidagit ang grupo sa NPA pinagi sa pagpanguna ni Ryan Pitao kinsa anak ni Commander Parago. Aga 5 ka mga sundalo samtang kapauli na sila unta. Ilaga kampo nga suwating nakalingkawas aga usa nila kaka-opisyal niadtong nga higayuna. Gawas ka General Bernardo usasab sa mga nangusog siya Mayor Duterte nga makiga negosasyon nga buhian aga sundalo gidagit ug gadiin halos sa mulungtad ug duha ka bulan ora usa ka bulan nagihuktag sa mga 8 ka grupo. Sa nagpat nga informasyon sa tiga balita, nasuta nga una nang gipailaw sa briefing ang 5 ka mga sundalo aron sa taon kung wabay bikil ang ilang kondisyon una sila gibalik sa maong serbisyo. LGU sa Dakbayan sa Davao nangandam na sa Kadayawan. Ipangandam na sa local government o local kagamanan sa Dakbayan sa Davao kag kapulisan karong mababot nga Kadayawan Festival karong bulan sa Agosto. Yato kabilabay nga Martes wala na magpaygayon og regular session ang sangguniang kapaglusot tungod sa nakumpleto na ang mga konsehal ang gikinahanglan session sunod sa bulan sa Hulyo. O ilan na lamang kining hatagan o higayong pagkatagad o sa mababot nga Kadayawan sa pagkapikas bahin ipangadaman na sa kapulisan sa Davao City aga paghugot sa seguridad sugod karong adlaw anto na mismo sa adlaw sa Kadayawan human nga nahitabong pagkabusika sa bomba sa Cagayan de Oro City di palabagadugay. Usa na tanang kadalanan karon sa Dakbayan sa Davao hugot na ang pagpatuman o mga checkpoint pagka-requisa sa mga pag-uga mga sakyanan sa mga bus
paano ka sa mga terminal, pinausab dili sa dakbayan sa Davao International Airport. Bisan pa man, nga may pasalig aga kapulisan, nga dili sila nilatagan, o gigayon nga makasulod, makalusot aga mga terorista, o ban, o ba't pag mga daotaga elemento din sa dakbayan sa Davao. Patay driver ng katong sa pag-drive, highball, patay. Patay nga naabta sa iyaga pamilya ang usa ka lalaki human kini na disgrasya. Gisakya ka motorsiklo sa Coronan Santa Cruz, Davao del Sur, kagahapon sa Kadlaw. Ilabo ka biktima mo si Randy Quirion, 29 anyos, minyo ko sa ka-residente sa Kiblawan, sa Lasangpit kini ka probinsya. Sigon sa mga report, ka na mong sa Davao City ang mga biktima. Diya pauli na kini sa ilaga lugar. Naitabo ang aksidente sa National Highway sa Santa Cruz, Davao del Sur. Posible nakatulog ang mga biktima dihang nagmaniho sa iyaga motorsiklo o nasairan pa nga nakainom kini. Siguro sa mga report sa baga nakasaksi ang mga batanon puso kag kapalaga sa mga biktima apan kalit lang magkiling nga misasay sa mga dalan padulong sa ilahag istambayan niya tumigayon na ana sa punerarya ang mga patayng lawas sa mga biktima alang sa haya nini. Ginang critical sa diyang gikulat sa bana. Critical karon sa hospital sa Davao City ang usa ka ginang human nga gikulata sa mismong bana niini sa ilahang balay sa ilang tibungko ni dakbayan sa Davao niadtong milabayng gabi. Ang biktima gila si alias Grace Ancio, 39 anyos, ang taga-bana nga mo si Joel Ancio, 43 anyos. Usa ka liburer o kalumad nga taga Zamboanga City. Sumala sa mga investigasyon sa kapulisan, padalas 9 sa gabi naglalit ang nagruha ka magtiayon, uban nga wala makahatag og sweldo ang bana. Nagabihan ang panagalali sa butang nga nauli kini kapag dapat kadto sa lalaki gastong sayang asawa. Wala sa pakontento ang suspect, punalan pa og kahoy ang asawa tumungkit mismo sa ulo nini o galikot. Daling nga misibat ang mga suspect o gagituwa nga mi pauli sa ilaga lugar. Ada na sa nga mo pasakaw nga kaso ang pamilya sa babae aron nga matagan og hostesya ang gihimo. Nini ngadto sa iyang asawa. Sa pagkakaroon ginaobserbahan pa sa mga otoridad ang kahintang sa mga biktima kinsa padayon pang gitambalan sa paay tambalanan. Motorista patay sa bangga. Patay mo sa motorista human nagbangga niya gihinmaniho ka motorsiklo nato sa kasabutan gabahin. Sa dalaga crossing sa Salcido Road, maani dakbayan sa Davao niya tumilaban gabi. Dead on this arrival sa Southern Philippine Medical Center mong biktima na nailan nga si Stephen J. Ku. 19 anyos, residente sa Jeep Valley, tiga to ni dakbayan sa Davao human, nakaangkon o head injury. Gawa sa namatay, ang ulusab nga gidala sa buong ospital. Ang galahi pagkabiktima nga gilaga si Alejandro Brigole, 48 anyos, nga taga-Purok 25 People's Village, sakop sa maaning dakbayan, kinsa driver sa Yamaha STX nga motorsiklo. Sigula sa inisyal nga investigasyon ni Piotr Rubin Medera sa Traffic Law Office, nasairan nga nagsabay sa dalan sa Maa o padung sa Maa Jail ang Suzuki Reader niya kung adunay temporaryo nga plaka kung gadiin gikan sa slaughterhouse sa maong dati. Apan pagkidangat ni Nico sa maong lugar diya sa cruising dalit siya gagibanggaan sa Motorila ni Brigole nga alas alas 8:30 niadto nga milabayng gabi. Umika sa kakusog sa mga impact. Napagno sa mga motorsiklo niko sa mga simento gadalan, may resulta siyang kamatayon. Arayon pagkabon nga gi-imbestigahan sa kapulisan na mo pangita mo. Kung kusturya sa kapulisan sa pagruwa ka magasakinan, samtang gihikay pa ang kasong reckless imprudence resulting to homicide, damage of property.
tools valor 8,000 gihakot sa duha ka mga kawatan. Gilaras ang ubay-ubay ka mga tools sa usa ka driver. Human nga gilungkap sa duha ka mga kawatan ang iyang truck sa Castillo daw nindak bayan sa Davao tumiagi buntag. Natala sa Tana Police Station ang na nag-iya sa truck nga si Diego Giralde. Baya 51 anyos, driver sa Gataga Santa Cruz, Davao del Sur. Human nga madiskubrihin nga sa mga insidente banda alas 11 sa buntag. So kayo na ang investigasyon ang siren nagilungkap sa mga suspect ang kulor pula kay Isuzu truck ni Geraldo samtang nakaparada ato ba nga mismo sa Jazz Machine Shop sa sangpit kini ka lugar. Nalima sa mga kawatan ang usa ka hydraulic jack o klase-klase mga tol sa mga biktima kung diin banabanaan nga muka ba sa 8,000 ka piso. Nasa rin nga nakuhaan o closed circuit television kamera nga duluhang ka mga lalaki nga bikuha sa mga tol ni Geraldo banda alas 11 wala una 40 sa kadlaw. Padagan lisod og pag-ila ang mga kapulisan sa mga suspect tumikan kay dili tataw ang nakuha sa kamera kung asa gimontar ang usa ka patigayong kasikmit usab sa mga dapit. Para sa mga nakasaksi sa mga hitabo si Edwin Ibanez, yang nakita nga duha ka mga batanon kinsa nakasuot dili og sleeveless og sinina kulor puti og gituwa kini nga taga Barrio Patay ang daw nindak bayan sa Davao. Nasuta sa mga otoridad nga ipaligya sa mga suspect ang hydraulic jack o mga tools ni nato sa usa ka motorista nga taga Cotabato City. Kay nakaroon sa mga investigasyon ang operatiba sa Santa Ana Police aron ilhon ang mga suspect. Pasahero gikuutan kapin 2,000 ang natangad. Gikuutan ang usa ka pasahero sa iya mismo katapa dinhi likuran ang sulod sa mismo sa pasahero ga sakyanan. So kay dangat ini sa barangay 22 Dasi Dakbayan sa Davao niya tumiaging hapon. Ila sa Santa Ana Police Station ang mga biktima nga mo si Marcin Ali, 33 anyos, dalaga usa ka sekretarya sa taga Piapi Boulevard di Dakbayan. Base sa unang investigasyon sa kapulisan, nasuta nga una lang misakay o jeep ang mga biktima gikan sa Magallanes Street padung kini unta sa iyang lugar sa Piapi. Apan nakulat na lamang ang mga biktima uban niya madiskubre nga nawag tanang iya kapitakan gisulod sa iya bag ug diin adunay sunod ka cash valor 2,000 ka piso. Gawa sa mga kantidad nakuha usab sa mga suspect ang ATM, SSSI, card company ug ID card ug uba pang mga importanteng dokumento. Nagsuda mga biktima nga posibleng gikuot kini iyang kasikbit o katapat nga pasahero sa mga jeep niya tumigayuna. Busa giawag usab sa kapulisan ang tanang mga pasahero nga busakay o kasakyanan nga jeep nga magbanyantayon aron malikayan ang insidenteng sama niining pagpanguot. Laptop sa ahente gilungkap sa kawatan. Gidagit ang mahalog nga laptop sa kalalaki uman nga gilungkap sa wa pa maining kawatan. Ang iyang giritaga balay diya sa Padre Gomez Street ni Dakbayan sa Davao nito miaging hapon. Si SPO Porchito Caborde, investigador sa Santa Ana Police Station, giila sa mga biktima nga si Ken K. Berusa, 26 anyos, usa ka call center agent ng siyudad. Wala nang investigasyon sa mga pulis na suta nga gisulod sa mga kawatan ng kuwato sa biktima nga samtang mingaw pa niya tuwing kayo sa palimot. Yatong paglalakaw sa mga biktima, limot niya usap sa biktima nga bandala 1:20 sa hapon, ulay na niya kining nadiskubrihan. Naguba na ang padlock sa iya galawa, o ganasuta na nahanaw ng iyang laptop nga balor o 45,000 ka piso. Nakaroon gipailaw pa sa makuting investigasyon sa kapulisan ang insidente aron mailan ang kriminal nga nilungkap sa moong bay sa biktima. Dalaga gilabhini gilabnihag cellphone sa park.
labihan og mahalo nga cellphone ang usa ka sa duha ka mga lalaki, ang usa ka dalaga samtang nagsuroy-suroy kini sa Magsaysay Park ni Dakbayan sa Davao, banda alas 5 niadtong milabayng hapon. Ito sa unang investigasyon sa Tana Police Station, ang mga biktima giilang nga si Mary Joy Silat, 18 anyos, dalagang taga Titupa o Titugup, Malambag, Marilog District ng siyudad. Siguro sa pagpasunang investigasyon sa biktima, kalit lamang nga may boto ang usa ka lalaki o gibunlot ang iya kining Cherry Mobile nga cellphone nga gabalor og 2,000 ka pesos. Aga suspect galing nga bisibat paingon sa baybayon kauban ang iya nga higala nga kakonsabo usab sa pagpanglap ni sa maong cellphone. Magitig ba sa wala mailing suspect? Samaran sa nagkadaya ka parte sa lawas ang usa ka mag-uma uban nga yan sa Padada Digos Davao del Sur ito milabay gabi ila mga biktima nga si Gary Talibiosa 26 anyos minyog residente sa mong lugar. Subay sa investigasyon sa Padada Police Station gikan sa sabungan ng mga biktima na diaga naanak kini sa dalan pauli na lamang unta silang palay kalit lamang kini giatangang o gagitigba. Nakaangkol og baybay mga tinigbasan sa Nagariya gabahin sa lawas sa mga biktima. Inungdan sa yaga grabing naangkon ng mga samad. Ipangita na karon sa kapulisan ang suspitsado nga kalit lang hanaw human sa mga paghitabo. Tulo ka kawatan na sikop. Presoan ang gitugpaan sa tulo ka mga kawatan uban nga nadakpan nga nangawat sa usa ka tindahan sa lanang ni Dakbayan sa Davao niya tumilabay gabi. Ila sa Police Station ang mga suspect nga sila si Mickey Makuto, 19 anyos nga taga-Agdao ni Dakbayan sa Davao. Rodelio Gonzales, 24 anyos nga taga-Agusan del Sur. O Angelo Bangtingan o Bagtingan, 23 anyos nga taga-Agusan del Sur. Aga tulo na dakpan sa gwardiya nga si Salari Gutierrez kinsa nangawat o kaubay-ubay kining mga bronze sa tindahan sa Alcantara San. Ano nga pangahitabo karon? Ipagkustudiya na ang mga kawatan sa kapulisan. Sa regional news, PIFA pakyas ka mailog ang relief goods alang sa paggibahaan sa Pindaton, Maguindanao. Pakyas ang plano sa mga Lulis 11 na ilugon ang tuloy-tulinada ng relief goods alang sa mga nabiktima sa baha alang sa Iski Pindaton, Dato, Paglas, Maguindanao. Sa interview kaga Colonel Nixon Hermoso, ipamaba sa 6th Infantry Division Philippine Army, posibleng nakulang nga supply sa grupo kapag sa Moro Islamic Freedom Fighters. Rason ko gangano nga giplano nini nga ilugon ang mga pagkaong bugas, dilata o gumapang mga sinina ng mga relief goods gatos sa biktima sa baha. Anasaw sa gatos ka mga bimbro sa BIFF aga nagapabuto sa usang ka fuel tanker o gaduha ka mga cargo truck sa Gindulungan. Iatake usab sa mga grupo ang detachment sa militar dato piang Maguindanao. Uman sa mga clearing operation sa militar sa imo pagmatod sa mga lugar ang relief goods sa mga gipangbaan ng mga residente sa mong lugar. Ang mga relief goods nagagikan sa buhatan sa Autonomous Region in Muslim Mindanao, Gobernador Mujib Hataman alang sa 19 ka mga lugar sa Maguindanao. Peacekeeping forces giposte sa Matalam, Kidapawan City Highway sa Matalam, Cotabato. Umika sa pangit sa Moro National Liberation Front kung MNLF o Moro Islamic Liberation Front MILF sa Matalam ni mando sa mga pagbutang ng peacekeeping forces sa mga dalan. Ibutyag ni Cotabato Gobernador Imalo Lala Talinio Mendoza nagikinahanglan nga bantayan ang seguridad sa mga motorista. Inungdan nga gimando nini nga maga-deploy og mga sundalo o pulis sa National Highway gikan sa Matalam padulong sa Kidapawan City. Ang mga aksyon nga gipatuman human ang pagpagatake sa MILF sa kampo sa MNLF sa barangay Manubuan, Matalam na may resulta sa pag-ikya sa 60 ka mga pamilya. Ibantayan usab ni Gobernador Mendoza aga Cotabato Sugar Central Company Incorporated kung Soko Siko.
sa barangay Kilada na himo ka target sa pagharas sa Milabay Kabulan. Nasayran nga padayon pagyapon ang wala pagsinaptanay sa tali sa MNLF ug MILF nga nagaugat sa pangit sa yuta sa boundary sa Matalam ug Kidapawan City. Motibo sa pagpamumba sa Cagayan de Oro, terorismo. Sa Cagayan City, ipamahayag sa media ning syudad sa Department of Interior and Local Government Secretary Maruha nga dili layo ka terorismo ang posibleng motibo sa pagkapusika sa bomba sa dakbayan yatong Kapernis sa gabi. Wala patumbok nga grupo nga gipatay sa 8 ka mga tao ug gikaangol sa kapin 40 ka mga biktima. Nunot ni ini subling ang gimando ni Ruas Gato sa pagkamog ng Special Investigation Task Force kung SITG. Paspasan ang gilusan inig bio-profiling sa mga namatay o nasamdan ng mga customer sa Kayla Bistro, Lingkit Bay, Lingkit Complex. Kumong sa ini para matumbok ang SITG kung kinsa ang nangamatay nga mga biktima o angol na posible ka principal target sa bibusikan nga bomba. Noon wala sa matagi ni Ruas o time frame ang SITG gumikan gusto ni Pangulo Benigno Noel Aquino III na komprehensibo o detalyado ang report nga mo abot nga to siya nga buhatan. Sa balitang nasyonal, Ligor ban sa SK o barangay eleksyon magsugod na. Pahinumduman sa Commission on Election Committee na suga na nila pagpatuman sa Ligor ban karong Oktubre 27 hangtod sa 28. Kagahapon nahuman ang napulong adlaw nga registration period o walay lugway nga adlaw para sa mga botantes ng guniang kabataan o sa barangay eleksyon. Sigo ni kumilik sa Chairman Sixto Brillantes, utob lamang sa alas 5 kagahapon ang registration period sa mga botante sukad nagsugod ang pag-rehistro ni atong Hunyo 22. Karong adlaw usab pasayran kung nakuha ba sa full body ang target nini nga 700,000 ka bagong botante sa barangay election o 2 milyon sa sangguniang kabataan. Sa balitang internasyonal, dakong buslot nakit-an sa adlaw. I-anunsyo siya sa NASA na nadiskubrihan nila ang dunay dakong buslot ang adlaw nga mo'y nihatag og kahayag sa solar system. Base sa report na space sa telescope gikan sa Solar and Heliospheric Observatory kon Suho. Spacecraft nga gitawag sa mga scientist og coronal hole nga anaa sa North Pole section sa maong adlaw. Nakuha og gamayong nga hulagway ang sun o nga adlaw gumikan sa kainit o kahayag nini. Apan sa bag-ong teknolohiya mahibaw na ang sun activity. Sigon kini sa NASA ni Karen Fax gikan sa agency Goddard Space Flight Center. Dako kayo ang natabang sa Suho satellite. Gumikan karon lamang mahibaw sa tao nga dunay dark spot aga adlaw nga nasayran usad ay higanting bangag aga Suho satellite nagkantidad og $1.27 billion na gipalupad sa gawa sa kalibutan niadtong 1995 isip flying joint mission sa NASA o European Space Agency. Sa balitang sports, Pacquiao subling musuot o grosaryuhan. Gumikan sa sunod-sunod nga kapilihan ni Manny Pacquiao, kayang away dunay indikasyon nga subling musuot na og balik o grosaryuhan ang pambansang kamao sa Sarangani Province nga si Representative Manny Pacquiao. Si Pacquiao ang gitakdang makigasangka ng Brandon Rio sa Macau karong Nobyembre 24 o dili na paminawon ang mga tambag kaniya nga mga kauban ini nga born again. May numduman nga matag away ni Pacquiao, pirmi niya nga suot ang iyag rosaryuhan. Una may tabo ang away apan. Taliyang gitangga na niini, napili na siya ni Timothy Bradley o ni Juan Manuel Marquez. Kini ang mga pangagpas sa mga fans niini sa boxing na nagapahayag og komento sa Facebook o uban pang mga social
nakapili kang Manny Pacquiao mao ang pagtanggal siyang rosaryohan o karon iyang ibalik ang rosaryohan sa pagpaon. Hinungdan nga dako pagtuo ni Manny Pacquiao nga posible nga mudaog na siya pagbalik o muhawa na siya sa pagka-born again nga mo'y hinungdan siyang kapildihan. Sa balitang nasyonal, Angelina Jolie Ping, nakadato nga Hollywood actress. Si Angelina Jolie ang bida sa latest film nga Maleficent. Ang Hollywood highest paid actress nga adto na estimated earning nga $33 million sa milabay nga tuig. Ikon sa Forbes magazine, nalabwa sa actress ang Best Actress Oscar winner nga si Jennifer Lawrence nga ana sa ikaduha nga may $26 million samtang ikatulo si Kristen Stewart nga may earnings nga $22 million. Si Angelina pwedeng mangayo og talent fee nga $15 million sa matag pelikula niini. O katoto 30 minutos nga pagpalitan dalit kaninyo sa RPN News Watch. Ako kini inyong tigbalita nini buntaga Romel Pastoral. Mayong buntag.